Sa kabila ng mahigpit na babala ng Department of Transportation ukol sa iligal na pagbebenta ng mga beep cards, mayroon pa rin nahuli ang mga otoridad na sangkot sa iligal na bentahan nito sa Pasig. Nagbabalik si Criza Lopez para sa report. Tiniyak ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na mananagot ang sinuman na ilegal na magbebenta ng beep cards. Batay sa impormasyon ng DOTR, may mga individual o sindikato ang nagtatangkang magbenta ng beep cards sa mga online selling platforms. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil ang pagbebenta ng beep cards sa online dahil sa mga online hoarder. Makikipagtulungan ng DOTR sa mga online platforms kagaya ng Lazada, Shopee, TikTok, Carousel at Facebook Marketplace para alisin ang mga mapang-abusong online seller ng beep cards. Sa mga sindikatong to, kung gaano kadalas kayo magpapiyansa, kung gaano karami ang ipapiyansa ninyo, ganun din kami. Lahat huhulihin namin. Magkakasawaan tayo dito, magkakaubusan tayo dito, hindi kami titigil dito. Ngayong araw ng Martes, iniharap ng DOTR, Land Transportation Office at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Division ang naarestong 36 na taong gulang na babaeng iligal na nagbebenta ng beep cards. Uulitin ko. Ginagawa natin to para magpadala ng klarong mensahe sa mga kababayan natin na nang-aabuso at pinagsasamantalahan. Kamakailan nagkaroon ng problema ang ahensya sa beep cards matapos maglabas ng mahigit sa 300,000 na bagong beep cards sa linya ng mga tren sa Metro Manila. Tiniyak ni Dizon na wala ng shortage sa beep cards. Sa beep card. Pero ang problema, itong mga katulad nitong mga nasa likod ko, itong nahuli ng PNP, ang ginagawa nila, kasama ng mga sindikato nilang mga kasama, nag-hoard sila ng mga... Giit ni Dizon, halimbawa pa lamang ang pagkakahuli sa babae ng kanilang pakikipagtulungan sa PNP sa layuning matugis ang mga sindikato. Nagpakabit na ng mas maraming CCTV ang DOTR sa mga pangunahing istasyon ng tren, lalo na ang mga lugar kung saan madalas bumili ang mga sindikato. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.